Game controller muna tayo ngayon mga kapare ko. Ito nga pala ang Manba One wireless game controller. At ito ang isa sa pinakakakaibang game controller na nagamit ko at na-review ko dito sa channel. Meron kasing 2 inches screen display. Supported rin sa multiple devices kagaya na lang ng Switch, Android phone, iOS, PC, and also laptop. Merong magandang 1,800 mAh battery capacity. Merong built-in customization software. At higit sa lahat, meron na tong Hall effect triggered buttons and also joystick. Pero ang tanong, sulit ba para sa presyo? Kung naghahanap ka ng game controller ngayon, marirecommend ko ba sa ito? Dapat mo bang bilhin? At kung ano-ano pa? Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, pag-usapan natin. Simulan natin sa unboxing experience. So pagdating sa box na ito, wala namang kakaiba, pretty common, same lang din ng mga game controller na nagamit natin before. And then kapag in-open natin yung box, yung unang-una natin makikita dito is yung Manba One card. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating pre-thumbstick. So meron kasi tayo dito interchangeable thumbstick. So kung gusto nyo medyo maliit or kaya medyo mahaba yung thumbsticks nyo, pwede nyo pong palitan yan gamit-gamit ng mga extra na meron tayo. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating Manba One game controller mismo. Mamaya mas pag-uusapan natin yan. And then sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating dongle or yung ating receiver na gagamitin natin if i-connect natin siya sa Switch or kaya sa PC. Sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating charging station. So dito sa charging station, pwede natin siyang i-connect sa PC or kaya i-connect sa USB Type-C charger natin, and then ilagay nyo lang sa table nyo, and then pwede nyo nang ipatong or pwede nyo na dyan i-charge yung ating Manba One game controller. And then yung sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating USB Type-C cable at saka user manual. And that's pretty much it lang. Okay, for full disclosure mga kapare ko, pinadala po sa akin to ng Manba. So itong game controller na to is usually sponsored nila, pero ganun pa man, allowed tayo dito mga kapare ko yung magbigay ng constructive criticism about sa product. Kaya makakaasa kayo, nasasabihin ko dito yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa controller na to. Kasi halos naman lahat ng product hindi perfecto. At isa pa, ini-aim din natin sa channel na to na makapagbigay ng honest opinion and also yung pinaka-experience talaga natin sa product ng walang filter. Anyway, mas pag-usapan na natin tong game controller. At ito na mga kapare ko yung itsura ng ating Manba One game controller. Pagdating sa build and design nito mga kapare ko, halos wala namang pinagkaiba sa iba natin mga game controller na na-review before and also ng mga available na game controller out there. Plastic pa rin yung ginamit na material pagdating sa build or body nito. Same pa rin ng iba mga controllers out there. Pero ganun pa man, mas way more compact and also mas premium kapare ko hawakan itong ating Manba One game controller unlike dun sa mga game controller na na-review ko before. At sa totoo niyan, make sense naman lahat dahil pagdating sa presyo nito mga kapare ko nasa $70 po ito, or kung i-convert natin sa peso, nasa 4,000 pesos or 3,900 something mga kapare ko. At kung i-consider natin yan sa presyohan and also quality ng mga game controller out there, ay di hamak na mas mura to sa mid-range level segment pagdating sa isang game controller, which is para sa presyo acceptable to kapare ko. Pagdating sa joysticks and triggers nito, again, naka-Hall effect joysticks and triggers na to. Meaning, piniprevent ng feature nito mga kapare ko na marinasan natin yung tinatawag na stick drifting. Bali, ito yung scenario na kung saan habang naglalaro ka ng game at hindi ka naman gumagalaw, kusang gumagalaw yung character mo, nagpapan siya pa left, pa right, or paakyat. It depends kung saan siya nagdidrift. So, hindi na natin yung mararanasan dahil madalas talaga sakit yan mga kapare ko nung mga old controller before. Pagdating naman sa setup or layout kapare ko ng mga buttons or keys neto, naka-Xbox layout pa rin tayo dito. Medyo weird ng konti dahil minamarket nila to as Switch controller. Pero at the same time, naka-Xbox setup pa rin. Pero para sa akin, pwede namang i-map and also kung kabisado mo na, walang problema din. Meron nga rin pala tayo dito mga kapare ko na interchangeable o detachable na faceplate. So kapag tinanggal mo tong transparent faceplate niya, mas makikita mo ng mas malinaw kapare ko yung internals neto. Not totally internals, usually may patong pa rin naman. So parang backbone niya kumbaga. Ang maganda kasi sa mga interchangeable faceplate mga kapare ko, pwede ka mag-customize or bumili ng plain neto and then ikaw na bahala mag-design kung anong gusto mong i-design dyan. And then ikabit mo na lang ulit siya kapare ko sa game controller mo. At kung hindi ako nagkakamali, magbebenta na si Manba mga kapare ko ng faceplate neto, pero sa ngayon wala pang confirm kung kailan, pero sabi nila magbebenta raw sila in the future. So antayin na lang natin. At syempre, hindi pwedeng mawala yung pinakakaiba talaga dito sa game controller nito, which is yung kanyang 2 inches screen mga kapare ko. And to be honest mga kapare ko, after kong gawin yung ASMR unboxing natin dito, medyo nabigla ako dito sa 2 inches screen na to. Una, bago sa akin dahil ito yung first time ko makahawak ng ganito. Pangalawa, inisip ko agad na gimmick lang to dahil maaari kasing ang ipo-project lang neto is battery, connection kung ano yung kinonikan mo, Android, iPhone, PC, or Switch, or connection status kung connected na ba siya or hindi doon sa device sa kinonikan mo. Which is sa part na to,
nagkamali ako at the same time hindi din. Hindi ako nagkamali dahil lahat ng sinabi ko nandun din talaga, pinoproject niya. Kung nakakonect ka sa PC, makikita mo yan doon sa taas sa part. Kung nakakonect ka sa iOS, makikita mo rin siya doon sa may pinakataas sa part niya. Kung Android, ganun din, at sa Switch, ganun din. At nagkamali ako dahil hindi lang pala yon yung purpose neto. Meron kasi tayo ditong control na kung saan pwede nating baguhin yung RGB lighting ng ating mismong controller. By the way, RGB nga pala yung makikita natin dito sa gilid niya na pwede mong baguhin yung pinoproject na light neto, and also pwede mo rin baguhin yung modes ng pag-project ng light neto. Merong dalawang mode, which is meron tayo ditong on lang, which is steady, and then meron din tayong bait mode. Bahala ka na lang mamili dyan. At pagdating naman sa color, nagpo-focus sila sa mga solid original colors natin dito. Kaya bahala na lang kayo mamili kung ano yung trip nyong i-project na colors dito. Most ng mga controller na ginagamit natin para magamit natin sila sa iba't ibang mga game, kinakailangan pa natin silang i-map manually using application. Pero dito sa game controller nito, hindi na, dahil sa mismong game controller mo na siya i-map. Pwede mo kasing i-customize mga kapare ko lahat ng mga buttons na nandito kasama yung 4 na extra button sa likod. So dito mga kapare ko, pwede natin silang baguhin. It depends sa trip nating triggered kung anong gusto nating ilagay. For example, yung B, gusto nyong gawing R1, pwede nyong gawin yan. Kayo nang bahala mag-adjust, kayo nang bahala mag-customize. It depends sa preference nyo. Pwede nyo yan gawin dito at mag-a-apply yan automatically mga kapare ko sa mismong game. It depends na lang kung ano yung game na nilalaro mo, kung need ba yun ng mapping or merong built-in mapping option siya sa settings sila, hindi mo na kinakailangan gawin yun or gamitin. It depends na lang kung nire-record talaga ng game para i-map mo yung mga need mong i-map. Pero most of the time, hindi na. Kapag na-map mo na dito, plug and play na yun, bahala ka na mag-customize. Basic na basic, as simple as that. At hindi lang yan yung pwede nating i-customize sa part na to mga kapare ko. Pwede rin nating i-adjust yung vibration nung vibration motor na ginamit dito. Nakadepende yan, pwede mo siyang iset sa minimum or kaya max. It depends on you. Usually in default, nakaset yan sa gitna. At kung ako yung tatanungin ninyo, okay na po yung middle part, huwag nyo nang i-max kasi masyadong nakakakilite or masyado nang malakas kapare ko yung vibration niya kapag ginagamit natin siya, lalo na sa mga fight scenes. Ito pa nga yung example nung minax out ko siya sa settings mismo. Masyadong wild yung vibration niya, which is hindi ko naman sinasabi na pangit at hindi ko rin naman sinasabi na maganda. Nakadepende pa rin talaga yun sa user. Pero para sa akin, makikita natin na maganda yung ginamit nila na vibration motor dito dahil talagang malakas at also responsive na responsive. Isa pa sa nagustuhan ko dito, pwede nating baguhin yung efficiency ng Hall effect nito. Pwede kasi nating baguhin yung joystick curve nito. So meron tayo ditong 4 na option. Meron tayong default, which is yung pinaka basic one. Meron naman tayong second, which is immediately. Pangatlo naman is latency, and then yung pang-apat is yung high performance mode. Usually nagustuhan ko tong option na to mga kapare ko dahil meron tayong way para i-adjust or i-customize yung kanyang responsiveness. Syempre, kung naglalaro nga tayo ng mga shooting game, din talaga natin ang high performance or high responsive yung ating mismong joystick, di ba? So mas maganda yon kung ako yung tatanungin ninyo. Mas konti yung travel, mas mabilis, mas responsive. So mas mabilis tayo makatutok. Pero nakadepende pa rin naman kasi talaga yan sa user. So yung iba mas gusto yung responsive na controller, yung iba naman mas gusto yung medyo may konting delay, yung iba naman gusto nila yung straight lang or yung default or yung flat version. So nakadepende pa rin talaga sa inyo yan. At yung pinaka nagustuhan ko talaga sa controller na to is easy lang siya i-connect. So mawawala na yung dilemma natin kung ano yung mga keys na kinakailangan pagsabayan para i-connect siya sa iPhone, i-connect sa Android, i-connect sa PC, i-connect kung saan sang devices. Dito kinakailangan mo na lang siyang i-select. So dito makikita natin yung mga available na pwede niyang connectan. Nandito ang Switch, iOS device, Android, and also PC. Sa PC, pwede natin itong i-connect using dongle mga kapare ko. Pagdating naman sa Nintendo Switch, pwede natin gamitin yung dongle and also Bluetooth. Pagdating naman sa Android devices and also iOS, kinakailangan nyo na lang kapare ko i-select dito yung gusto nyong connectan, and also kinakailangan nyo piliin kung iOS ba or Android. At bukod dito, nagustuhan ko rin kapare ko yung bilis niyang makita pagdating doon sa mga devices na nasabi ko. Kung pipiliin natin sa iPhone, makikita agad natin siya doon. Kung pipiliin natin sa Android, makikita agad natin siya doon. Unlike doon sa ibang mga controller na nagamit ko before, pagdating talaga sa iPhone connection, nahihirapang makita yung Bluetooth nila or yung mismong name nila pagdating doon. Kaya hindi ako makakonect sa kanila agad-agad. Unlike dito, kapag sinelect mo yung iPhone or Android, kailangan mo lang iselect yung Bluetooth, and then automatically after ng 2 seconds, makikita mo na siya sa mismong Bluetooth search mo. And then kinakailangan mo lang i-click yung pair and automatically makukonect na siya. Ganun lang kasimple. At pagdating naman kapare ko sa performance ng game controller nito, sa lahat ng game na tinesting ko dito, to be honest, napaka-solid na naging performance niya. Talagang responsive lalo na sa mga PC game kasi dalawa lang naman yung nalaroan ko ditong device, PC and also yung Android gaming phone ko. At pagdating sa mga PC games na tinesting ko dito mga kapare ko, ako na nagsasabi sa inyo, pretty responsive talaga yung kanyang control. Na-enjoy ko yan dito sa Vanishing Gray Raven and also dito sa ating Dragon Ball Sparking Zero. Bumili pa ako ng laro na to para lang matesting talaga tong controller na to. At hindi naman ako nagsisi sa pagbili dahil maganda talaga yung naging performance niya. Kung kailangan ko counter, gumawa ng follow-up combos or kaya mag-block on time, nagagawa nito dahil nga responsive talaga kapare ko yung controller na to. Yun nga lang, pagdating sa mga racing
game, hindi ko masyado nagustuhan yung kanyang performance dito. Marami kasi kinakailangang i-click na button yung kasi yung required ng mismong game, which is itong Asphalt. Hindi ko siya nagustuhan dahil nahihirapan ako mag-drift unlike kapag naglalaro ko nito sa mismong mobile phone ko. Syempre pag Asphalt na lang sa mobile phone, napaka-basic lang. Dito yung drift niya yung pinaka nahihirapan ako, pero pagdating sa mga liko-liko, wala namang problema dahil responsive talaga yung joystick niya. Hindi ko lang talaga preferred na gumamit ng game controller kapag naglalaro ng Asphalt or racing game. Pagdating naman sa mobile phone mga kapare ko, nilaro ko nga pala dito yung Naruto na game. Hindi ko na nasasabihin yung name ng game at naging maganda rin yung naging performance sa dito. As you can see na kapag teleport tayo dito ng maayos, gamit-gamit ko nga pala dyan yung second Hokage by the way. At isa yan sa mga medyo ma-mechanic na character dito sa mismong game na to. At nakagawa ko sa kanya ng proper combo, nakakapag-dodge and also nakakapag-block din ako ng mga attack nang walang masyadong problema. So yeah, kagaya pa rin ng kanina, yung kanya talagang responsiveness yung nagustuhan ko pagdating sa controller na to. So yan lang mga kapare ko yung ating full review about sa controller nito. So in overall, goods talaga siya. So sa presyo na lang talaga tayo magkakaroon ng konting doubt kung okay nga ba talaga para sa 4,000 pesos na game controller. So nakadepende naman kasi yan talaga sa inyo kung yung appetite ninyo sa pagbili ng isang game controller medyo malaki ng konti para sa 5,000 pesos. Definitely mare-recommend ko sa inyo mga kapare ko itong controller na to. At ang good news dyan ngayong November 1 is Black Friday sale po ng Manba. So dito mga kapare ko, kung mapapanood nyo to at makakabili kayo, mabibili nyo na lang to sa $62 na SRP. Usually kung hindi ako nagkakamali, nasa 3,000 plus pesos yon, which is para sa akin mas tipid na siya unlike dun sa ibang mga game controller na nasa 5,000 to 7,000 pesos. At pagdating sa performance, definitely ka-level or kasabay talaga na itong Manba 1. So pagdating naman sa con-score, hindi ko nagustuhan dito. Unang-una, wala siyang phone holder or kahit man lang sana meron silang third party na binibentang phone holder. Dapat kasi nagiging new norms na rin yon pagdating sa mga Bluetooth game controller dahil nga gagamitin na rin natin yan sa mga mobile game natin. And then yung pangalawang hindi ko nagustuhan dito yung kanyang faceplate. Hindi kasi ganun kabilisan talagang alisin mga kapare ko. Medyo masikip. So kapag medyo baka mapuwersa mo, mabali siya. So yun lang naman yung pinaka-cons ko pagdating sa kanyang faceplate. Pero in overall, maganda naman yung quality na ginamit. Yun nga lang, mahirap talaga tanggalin kasi minsan kahit ako pinupuwersa ko siya at baka mabali siya. Yun yung nasa isip ko. But anyway, in overall mga kapare ko, solid at maganda talaga tong game controller na to. Pero sasabihin ko na sa inyo mga kapare ko, hindi siya yung pinakamagandang game controller para sa presyo na meron to or para sa mga mid-range level controller. Marami dyan na pwede nyong tingnan or alternative. Pero para sa akin, gagamitin ko talaga tong game controller nito kasi based sa specification and also sa kaya niyang gawin, talagang kaya niyang ibigay yung hinihingi ko. So alam niyo na yung mga pros and cons about sa mismong game controller nito. Ang tanong, bibili niyo ba siya at bakit? Comment niyo naman sa comment section. Anyway, yun lang. Ilalagay ko yung link about dito sa game controller nito dyan sa description and also pin comment section. At meron akong hinanda sa inyong another review video sa pwede nyong panoodin at for sure makakatulong sa inyo. Mamili na lang kayo sa dalawang to. At kung nakatulong sa inyo tong video na to or kayang iba pa nating video, baka naman deserve ko ng subscribe ninyo. Magti 300k na kasi tayo before end of the year. Sana ma-reach natin yan. Yun lang. Maraming salamat. Peace.